Hi mga Sols, pag-usapan natin yung nagte-trending na naman ngayon ng mga kabataan sa eskwelahan na nagkaroon daw ng barilan tapos may na-deaths. Ito tignan natin. Nung bata. Ang sinasabi lang po ng juvenile Matapos nga po ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban, muling naungkat ang usapin tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Law. Para po talakayin yan, makakapanayam natin si Attorney Maria Soledad Deriquito, Mawis din po ng Lyceum of the Philippines University. Ako mga Lodsa, para sa akin, iba pa yung yung edad ng mga pwedeng makulong. Like 12 years old, 10 years old, pataas, pwede na makulong. Kasi katulad nung incident nakaraan din na isang jeep sa Manila, pinasok na maraming kabataan para nakawin yung mga gamit ng mga pasahero. Hindi, imagine nyo, wala magagawa kasi ginagawang shield o pang-protector ng mga kabataan gumagawa ng krimen yung edad nila. Kasi alam nila na hindi sila makukulong eh. So kailangan mabago talaga to. Gumawa ng batas na pwedeng makulong yung mga batang 10 years old pataas. Ang dami na nangyayari ngayon. May barilan na naman, di ba? So, tingnan natin ulit. University College of Law. Magandang hapon po, Attorney Mawis. Magandang hapon po at maraming salamat sa pag-anyaya po. Attorney, ano po ba itong laman ng Juvenile Justice Law? Kasi lumalabas na wala daw pong criminal liability itong mga minors pagdating sa mga ganitong krimen. Pakipaliwanag po sa amin. Dito po sa tinatawag nating Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 or RA number 9344. Nakasaad po dito kung ang bata ay 15 taon, 15 years old at pababa, sila po ay absolutely exempt from criminal liability. Hindi ho sila pwedeng idemanda sa pagkakulong kriminal, but must be subjected to government intervention. Wala nga epekto yan eh. Yung mga seminar. Pagkatapos ng seminar yung batang yan, babalik doon sa lungga niya. Pagbalik doon sa lungga niya, yung environment niya naman magulo pa rin, maraming magbubuyo, maraming mag-iimpluwensya na gumawa ng ganito, ganyan. Wala din. Wala mangyayari dyan. Pangit yung patas na yan. Kaya kailangan mabago yan, mapababa yung edad ng mga pwedeng makulong. Example na lang kunyari ako, minor de edad ako kunyari. Tapos, nahuli ako, sineminar ako, magbabago na, kunyari, ganyan, magbabago na. Pagbalik ko doon sa amin, sa lugar namin, tuloy na naman ako sa gawaing masama kasi alam ko na hindi ako makukulong kasi seminar lang naman eh. Baka mamaya sa seminar, binibigyan pa ako ng pagkain. Mas gustuin ko pa ma-seminar uli eh. Baka mamaya may pamerienda doon eh. Di ba, kailangan para sa akin, mga kaswabe, mabago talaga yung edad ng mga pwedeng makulong. Kasi marami na, hindi lang naman ito, marami na nangyayari. Dati-dati pa na ginagamit ng mga kabataang gumagawa ng krimen yung edad nila para pang-protekta sa kanila, pang-shield sa kanila para hindi sila makulong. Yun yung para sa akin. Kailangan mo nilang sumailalim sa isang programa para po naman magkaroon ng pagbabago sa kanila. Hindi walang magbabago dyan hanggat hindi natidisiplina ng pagkakakulong. Pag na-seminar yan, mas lalala pa nga yan dahil alam nilang hindi sila makukulong, gagawa sila ng gagawa ng mali. Diba? Saka para sa akin din, advice ko, nagsisimula sa tahanan lahat. Kailangan ang magulang talaga maging tamang halimbawa at disiplinahin ang mga anak. Kasi walang mangyayari gagayahin ng kabataan ang ginagawa ng magulang kung masama yung wala eh. Kunyari, masama yung ginagawa ng magulang, yung nakikita ng anak, sinong gagayahin niya? Siyempre magulang. Kaya kailangan nagsisimula din sa magulang. Saka bago natin tapusin itong video na to, nananatili tayo na suportado yung
pag-amyenda o paggawa ng batas na ibaba yung age limit na pwedeng makulong. Like 10 to 12 years old. Yan, kailangan maibaba talaga yan. Yun. Anyway guys, comment nyo lang kung anong opinion nyo rin. Kahit anong opinion nyo yan, babasahin natin. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para makapanood kayo ng mga susunod pa nating videos. Click nyo lang po yung ring icon, notification bell, then subscribe, tapos yung may all kayo makikita, click nyo yun. Maraming salamat. God bless Philippines.